provisions. Ano? By the way, napapansin nyo ba, sabi mo kasi tabi mo, uy, good job. Na-survive mo ang first 6 months ng 2026. Ano, grabe, ano, hanggang ngayon, sabi mo sa kanya, napakabuti ng Panginoon sa'yo, kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin pumapayat. Ayan, maliban na lang kay Pastor Biboy, kasi nga nagda-diet siya, at sabi mo nga, God is good. Sabi mo, God is good, na hanggang ngayon, sabi mo, until now, ay nako, hindi pa rin nagkulang ang Panginoon sa'yo. Amen? Grabe no, 6 months na kung saan 2025, bago pumasok yung 2026, masyado ka nang worry sa future mo. No? Pero hindi mo namamalayan, wow, grabe, nalampasan na natin ang 6 na buwan. That's why ang topic natin ngayon is miracle of provisions, at meron na tayong 299 days. 209 days, at meron na tayong 29 weeks and 6 days. Kumbaga, iyan mo yan sa math, 29.86 weeks. Galing ano. At meron na tayong 5,016 hours. Wow. At meron na tayong 6 months and 25 days. Ang nalalabi na magiging single si Jex at saka si Nicole. Grabe ang bilis. Dahil sa January 30, grabe, ikakasal na sila. Okay? That's why habang single po sila, lapit-lapitan nyo, okay? Kamustahin nyo. Dahil by next year, ay nako, sila po ay magiging double na. Okay? Single na pala. Single, magiging married na po sila. Grabe, no? Hindi ko lubos akalain na yung mga taong, mga nenet, mga totoy pa lang noon, naabutan natin na mag-asawa ngayon. Ibig sabihin lang po, God is good, kasi nga, hinayaan ako ng Panginoon, humaba konti buhay ko para lang ma-experience ko ang kaligayahan ng bawat isa. Pwede ba tingin mo katabi mo? Sabi mo, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Ayan. Gusto kitang makita, sabi mo, gusto kitang makita na maging successful balang araw. Ano? So, miracle of provisions. Mga kapatid, alam niyo po ba, most Christians na lang, sa lahat, karamihan, okay? Karamihan ng mga Kristiyano, ito yung prayer lagi about provisions, okay? Sino dito nagpipray ng provisions ng Panginoon, mga dating na artas ang kamay? Ayan, ayan. So, naitanong nyo ba sa sarili nyo, bakit pastor, Panginoon tuloy, bakit pastor, pinagpipray ko provisions, pero dami ko pa rin utang? Ano? Hindi pa rin enough yung mga pera na meron ako dito. Now, tanong ko sa inyo, sino dito may nagsasabing enough na? Sa mga nagtatrabaho, taas ang kamay. Ayan. Mga nagtatrabaho, taas ang kamay. Don't worry, hindi namin bibilang yung tithes natin, okay? Taas kamay, mga nagtatrabaho. Oy, if you are working, please raise your hand. Ayan, listen to me. Okay, ayan, very good. Now, question ko sa inyo, enough na ba ang sahod ninyo? Yan, never enough. Di ba yung mga lagi na lang kulang, bakit kapos? Ang dami ko pa rin iniisip, ang dami pa rin babayarin tuwing katapusan, at ang dami pa rin mga bagay na dapat mong pag-ipunan. Okay? That's why ngayon, ako mga kapatid, miracle of provisions. Now, nagkulang ba ang Panginoon sa inyo? Okay? Pag-usapan natin ganyan. So, sabi doon, in every story of need, there is a miracle of provisions. Now, church, listen. Tingin sa akin. Sabi doon, in every miracle or story of need, there is a miracle of provision. Now, mga kapatid, even in the Bible, alam nyo po ba, ang daming story ng Bible, sa Bible, even yung mga nasa Old Testament, mga taong, mga great people there, na experience that meron silang story about kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. At gayon ka rin naman. Now, tingin sa akin alam ko ang bawat isa ay may storya or story about kung paano pinrovide ng Diyos ang need mo. Amen? Grabe na, gusto kong marinig yan. Kasi nagbibigay sa akin ng inspirations, okay? Lako, even in the Bible na Jonah. Grabe, di ba si Jonah tumakbo? Anong pinrovide ng Diyos sa kanya? Di ba big fish? Okay? Alam mo, natutuwa ako. Tingin sa akin 2 bagay
Okay, kung paano iluluwa ng isda si Jonah. Pansin nyo ba? Pwede sa puwet, pwede sa bibig. Okay, pero pinili ng Diyos, sa bibig. And then meron din story of Elisha, the widow woman, yung babaeng merong utang na malaki at meron darating na yung inutangan niya at kukunin yung kanyang anak, okay, para pambayad ng kanyang utang, okay? Sino dito may utang na sobra-sobra na? Taas kamay. Wala. Umabot na mga ilang digits. O yan ay taas kamay. Ayan. Alam nyo ba sabi ng Elisha na sa kanya, anong meron ka? Oil. Now, church, listen to me ha. Tingin sa akin. Di ba minsan, kadalasan, kapag kinakapos ka, anong nakikita mo? Ano nakikita mo? Di ba yung problema mo? Yes? Alam mo kaganda ng widow? Nung sinabi niya kay Elisha, ito yung problema ko. Alam mo sinabi ni Elisha sa kanya, isang tanong lang, anong meron ka? Alam mo yung focus ng babae, ng widow woman, nag-shift doon, instead doon sa problema, tiningnan niya kung anong meron siya. Anong meron sa babae? Oil. Galing. At dinoble ng Diyos yun, okay? At meron pa yung loaf and bread, pag feeding the 5,000, yung bread na ilang piraso lang, at yung isda. So ito yung mga story na kung saan ginagamit ng Panginoon, okay, para lang yung provisions, yung miracle na hindi natin inaasahan na ibinibigay niya kumbaga. Now, sabi dun sa Philippians 4:19, pakibasa sabay-sabay, and my God, ready begin. Sabay, 1, 2, 3, go. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Naka-highlights dyan, naka-bold dyan, yung all your needs, not all your wants. Needs. Ano ba ang needs natin? Food, shelter, and clothing. Now, church, bakit ang daming tao hindi satisfied? Okay, because maybe, now look at me, because ang gusto natin is yung wants, not our needs. Baka pinrovide na ng Diyos yung need mo, pero hindi mo nagustuhan. Kasi nga, halimbawa, gusto mo ng damit. Okay? Need yan, yes or no? Grateful ka ba may damit ka ngayon? May sinusuot ka ngayon? Pero kasi nga, ang gusto natin, hindi lang basta-basta damit. Gusto natin branded. Yes or no? Di ba minsan gusto yung wants, yung needs versus wants. At minsan, sino nagpipray ng pahinga, rest? Taas kamay. Di ba binibigyan ka minsan ng Panginoon ng pahinga? Pero ang gusto mong pahinga na sa isip mo, Boracay, Batanes, di ba? Hong Kong, ayan. Yan ang gusto mong rest. Di ba? Kaya nga hindi nagbi-meet yung gusto ng Diyos at yung yung wants mo. Nakukuha niyo po ba? Na gusto mo ng shelter, gusto mo ng bahay, pero gusto mong bahay, kakaibang bahay. May 85 inches na TV, may PS5, gusto mo yung comfort. Tama ba? Pero hindi mo na-appreciate, look at me hindi natin minsan na-appreciate yung mga pinrovide ng Panginoon sa atin daily. Yes or no? Kasi nga, iba yung needs at iba yung wants na gusto natin. Yung Diyos, na look at me ibinibigay ng Diyos yung need mo, hindi yung wants mo. Can we read this again? Sabi doon, and my God, will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Grabe, according to His riches and glory. Wants versus needs. Ay nako mga kapatid, sino dito merong wants? Taas kamay. Lahat tayo. Sino may yung need mo? Taas kamay na i-provide ng Panginoon ngayon. Di ba napapansin ko yung iba dito kumakain Biglang may nag-aabot ng pagkain, tama? Ibig sabihin yung need mo, kahit na wala kang trabaho, okay? Kahit na wala kang sweldo this coming months, pero yung need mo ay laging nandyan. Mga kapatid, tingin sa akin, napakaganda to. Kaya maraming tao ngayon hindi satisfied because mali kung saan sila nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila para sa kanilang need. Nakuha nyo? Tingin sa akin.
Tingin sa akin, hindi ko naman sinabing kayo yun, mga nagtatrabaho. Hindi ko sinabing kayo yun. Iba kayo dito, okay? Iba yung taga-seatlight. Pansinin mo, trabaho ka ng trabaho. Kakahabol ng gusto mo. Tama? Pero meron kang nanineglect. Meron kang naiiwan. Meron mga nasisira. Merong nawawala sa'yo. Hindi mo na na-enjoy yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Pansinin mo, tingin mo yung mata mo sa salamin, mugto na. Kakaisip, kaka-worry. Yan ba'y pangako, yung Philippians 4:19? Yes or no? Yes or no? Alam mo sinabi sa Philippians 4:13? Hulaan nyo. Sabi dun, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit niya sinabi yon? Because sa 11 and 12, sabi ni Paul, meron man ako o wala, busog man o hindi, may laman ng tiyan ko o wala, alam ko, kaya kong i-overcome to kasi nga naniniwala ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kasi nga alam ko kung para kanino ko ito ginagawa. Samantalang tayo ngayon, nakakalungkot isipin mga millennials, mga millennials, Gen Z. Okay, mga millennials, may masyadong career-oriented. Masama ba magtrabaho? Yes or no? No. Masama ba magkaroon ng pangarap? No. Masama ba habulin yung dreams mo? Hindi naman. Kung gusto ng Diyos yan, masama ba magsipag sa trabaho? Hindi. Gusto nga ng Panginoon yan. Pero, makinig kayo sa akin na, kung ang trabaho mo, okay, ang tingin mo, ito yung provision, ito yung nagbibigay, magsusustento ng need mo, church, dyan papasok si Satan na itetempt ka na because of you, kaya mo namimit yung needs mo. Kaya mo nabibigay lahat, nagukuha mo lahat ang gusto mo. Ibig sabihin, hindi nagaling sa Panginoon. Di ba minsan nagiging sensitive na tayo? Yes or no? Masyado na tayong nakafocus sa iba, hindi na sa sarili mo. May iba na yung hinahabol mo, kumbaga. Okay? Miracles of provision. Mga kapatid, pag tinanong nyo ako kung paano kumilos ang Diyos namin noon, okay, sa aming buhay noon hanggang ngayon, sasabihin ko sa'yo, grabe ang provisions. Mukha lang akong may pera, pero wala akong pera actually. Tingnan naman lang, di ba? Blooming. Sino ba magsasabing 46 na ako? Akala ko, yes, baby face. Dahil dyan, Jason, may 10 points ka. Okay? Grabe, every story of need, there is a miracle of provision. Now, tingin sa akin. Church, bago ako magpatuloy, alam nyo, every time na tingin mo, kinakapos ka, okay, tingin mo may kulang sa'yo, tingin mo yung trabaho, wala kang trabaho, alam mo, balikan mo lang yung story kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes? Tingnan mo, magbalik tanaw ka, o nga yung Diyos ko kahapon, ngayon, at bukas, hindi nagbabago. Okay? Baka meron akong gustong ikwento, baka yung mga needs, blessings na ibinibigay sa akin ay nananatili lang sa akin. Okay? Baka yung mga blessings na meron ka ngayon, gift na meron ka ngayon, nananatili lang sa'yo. Hindi ka nagiging channel of blessings. No, church, ito yung gusto namin mangyari sa family ko. Every time na merong gagawin, gusto ko maging part dyan. Gusto ko maging part sa gagawin dahil alam ko malaki ang magiging impact neto sa future. Maybe ngayon hindi mo makikita. Maybe in the future, may magkakaroon na malaking impact yung effort na ginagawa mo dahil alam mo ito ay para sa Panginoon. Amen ba yun? Okay? The miracle of provisions. Basahin ko lang ulit siya, Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Now, 3 principles of God miraculous provision. 3 bagay lang po. Okay? Sabi doon, when God, He always provides. If you read in Isaiah, chapter 58, verse 11. Sabay-sabay basahin. The Lord will guide you, always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. That's a promise. When God leads, He always
provides. Now, before ako magpastor nga, ikwento ko sa'yo before, ko, Lord, magugutom pamilya ko. Sabi ng papa ko, John, walang mangyayari sa'yo pag ikaw ay nag-full-time sa ministry. Pero grabe, every time God leads, He always provides. Now, look at me. Hindi pinoprovide ng Diyos yung wants mo. Alam nyo ba, no? Tingin sa akin, ha? Pinoprovide ng Panginoon yung kanyang will and plan niya para sa'yo. Do you agree? Ni minsan, alam mo, dumating din naman kami sa talagang wala, kapos. Okay, kinakapos. Dumating yung time na challenge yung faith mo. Yung tithes mo, ibibigay mo ba o hindi? Pero kailangan mo ibigay because yun ang sinasabi ng Panginoon. Okay, binigay mo. Pero alam mo mga kapatid, grabe yung provisions. Now, church, look at me. Hindi natin pag-uusapan ngayong umaga yung prosperity gospel, ha? No, magkaiba yon. Kung ibinigay mo, makukuha mo pababalik. Okay, magkaiba yon. Okay? Ang gusto lang dito, sabi ng Panginoon, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. That's why every year, tuwing papasok yung panibagong taon, hindi ako takot. Okay? Why? Kasi alam ko, kasama ko ang Panginoon. Hindi mo katabi mo, sabi mo, huwag kang matakot pare. Umare. Okay? Kung katabi mo sa Ate Chris, huwag kang matakot, mag-aasawa ka rin. Di ba? While waiting, serve. And then one of my favorite characters of Bible when si Abraham. Do you know Abraham? Si Abraham po ay galing asawa si Sarah, okay? Napakayaman na tao pero isa lang yung problema niya. Ang problema niya? Anak. Sabi ng Panginoon, Abraham, ibibless kita ng anak at ikaw ay maging father of all nations. Ang galing. Yun ang pangako ng Panginoon, father of all nations. Alam mo ba ilang taon naghintay si Abraham bago dumating si Isaac? 25 years. Nagpakita sa kanya ang Panginoon ng 75 years old siya. Okay, sabi ng Bible, siya ay matanda na. Past na siya sa edad niya, lalo si Sarah. At the age of 99, grabe no? Nagpakita ulit ang Panginoon, sabi niya, Abraham, next year, magiging tatay ka. Alam mo, natawa si Abraham. Sino ba hindi matatawa? Tama? Kahit naman si Sarah, matatawa din. Paano mo? Nakakatawa naman si Lola, buntis. Di ba? Si Lola naglilihi, di ba? Mga ganon. Si Lola nagsusuka, may morning sickness, di ba? Mga ganon. And then sabi dun sa Genesis chapter 22, verse 8, gusto ko to, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Isaac, now church, gusto ko ilagay yung sarili nyo kay Abraham, na sinabi ng Panginoon, Abraham, gusto ko ibigay mo si Isaac sa akin bilang burnt offering. Kung ikaw si Abraham, kaya mo bang ikakatayin ang anak mo? Yes or no? Kaya mo bang patayin ang anak mo para sa Panginoon? Kapatid, tingin sa akin. Alam ko, tingin sa akin ha, may challenge na binibigay sa iyo ang Panginoon ngayon. Pwede mo bang i-offer yan sa akin? Maybe yung worries mo, maybe yung kinakatakutan mo. Kasi karamihan ng mga natakot na tao sa Biblia, ang laging mindset nila is not enough. Pansinin mo mga taong takot magbigay, takot mag-sacrifice, takot mag-step up, takot umalis sa comfort zone, laging not enough. But si Abraham, nung sinabi ng Diyos, Abraham, offer me your son, your only son, Isaac, whom you love. Specific. Yung laughter. And then sabi, habang naglalakad, sabi ng anak ni Isaac kay Abraham, Tay, nasa yung offering natin. Ano mo sabi ni Abraham sa chapter 22, verse 8? And Abraham answered to Isaac, God Himself will provide the lamb. God Himself will provide the lamb. Ulitin ko na itong kwentong to, nung time
na walang-wala na kami ni Ate Abby. Alam mo sa buhay namin noon nila AJ. Kasi si AJ noon, si JD ngayon medyo okay na yung yung buhay niya. Okay? Pero nung nagsimula pala kami ni Ate Abby mo, grabe. Si JD pala, sorry. Okay? Kaya by the way, may natutunan ako sa kanya kagabi, mga Gen Z talaga, yung mga wordings, gross lek. Sabi ko, JD, kamusta ba yung movie na Smile? Is it scary? Gross lek. Ano? Anong gross lek? Napag-google ako. Anyway, so, dumating ang time, nung si AJ pa po ay nasa 4 years old, 3 years old, yung time na nagkaroon siya ng amoebiasis, yung sakit, yung sukatae. Habang tumatay, sumusuka. Habang sumusuko, tumatae. Okay, mga ganon. Okay? So, masyado akong worried. Dahil nadi-dehydrate na si AJ that time. 4 years old. Mga 3 to 4 years old. Okay? Nakalimutan ko ilagay picture niya. Dinala namin siya sa ospital, dyan sa may Taytay. Alam mo yung magkano per night? Sabi sa amin ng doktor. That time, mahal na yung 2,000 pesos eh. Okay? Per night. Sabi niya, puno na yung ward, meron na lang private school, private room, 2,000 per night. Alam mo magkano ang pera namin Ate Abby nyo? That time, 800 pesos ata, something like that. Yung sabi niya Ate Abby mo, kailangan na natin ibibigay. Sabi ko, Lord, I know you will provide. Hindi ko alam paano bayaran, okay, yung aming hospital for 4 days and 3 nights. Private o semi-private. Dumating yung Friday, grabe. Ay yung pa-check out na kami, umabot kami almost ng 18,000 to 20,000 pesos. My money is only 800 pesos. For 4 days and 3 nights kasama yung mga gamot. Sabi ko, Lord, sabi ni David sa Psalms 37:25, kaya lalo akong na-challenge that time. Sinabi niyo, once I was young and now I am old, I'll never see the righteous forsaken nor their children begging for bread. Sabi ko, Lord, paano? First night, sabi mo, sige, i-check-in. Check-in ba tawag doon? Admit natin, check-in tuloy. Okay, admit natin, okay? Alam mo, almost 20,000 sa tabi mo wala dito. Alam mo, nakakalungkot. Nakakaawa po kami for 4 days and 3 nights. Isipin mo kapatid, pagkain namin araw-araw. Alam mo nyo, nakakalungkot. Almusal pa lang namin, may Jollibee na. Chowking. Minsan, merienda namin Pizza Hut. Shakey's. Tapos paggabi ulit, mga Jollibee na, McDonald's. Di ba na nakakalungkot? Nakakaawa. Minsan, mayroong dumating mga box na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Alam mo yung provisions ng Panginoon, yung miracle, hindi mo ba, yung halos, nasa pinakababa ka, hindi mo alam paano kumilos? And sasabihin mo, the Lord will provide. Tingnan lang ko si AJ, paano kami makakalabas? Alam mo kapatid, now look at me. Di ko alam, basta 18 to 20,000 ang bill namin, nabayaran namin, at meron pa akong sobra na 10 o 8,000 pesos sa bulsa na hindi ko alam paano nangyari. Is God good? May story ka, okay, na paano kumilos ang Panginoon, dapat panghawakan mo yan. Kasi ito yung tinatawag mo ng holy ground. Yung, kapatid, now look at me. Hindi mamumultiply ng Panginoon kung hindi mo ibibigay. That's why, if you read in Genesis chapter 22, verse 8, Abraham, yung time nakakapapatay niya na si Isaac, and then sabi ng angel, Abraham, wait, teka lang. Okay, sabi doon Abraham. Then Abraham looked up and there in the thicket, he saw a ram caught in its thorn. He went over, took the ram, and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. Kapatid, now, tingin sa akin, hindi mo ma-experience yung provision ng Panginoon hanggat hindi mo nakikita yung Mount Moriah mo. Sa Mount Moriah, sinacrifice ni Abraham si Isaac. Ano yung Mount Moriah mo na magiging kwento mo na pwede mong panghawakan na yung pangako ng Panginoon that He will provide. Nang mawawala na yung fear mo, mawawala yung worries mo sa future. Miraculously, God
will provide. Sabi mo nga, God will provide, mga kapatid. Ang galing, di ba? May imagine mo, 2020, marami sa atin lang ito, kasi ito yung isa sa mga turning point ng buhay ko, turning point ng buhay namin. Nung tinignan ko yung aming monthly bill, ay sabi ko sa iyo, napakalaki. Manlulumo ka talaga. Yung overhead namin, magkano? Ang daming bayarin. Nung sinabi ko sa asawa ko, pakita mo sa akin, nilista nila lahat. Sabi ko, ayaw ko na. Na-stress ako. Pero God will provide. Hindi ibig sabihin, umupo ka lang dyan. Meron ka dapat gagawin. Nakuha nyo. Meron kang anong meron ka. Because sabi din dito, remember, when God directs, paki-big letter G yan, when God directs your steps, He always put provisions in your path. When God leads, He will provide. Now, church, tingin sa akin. Isang pinaka-big na bold pa, steps, okay, na ginawa ni Pastor Dan at ng church na to, yung maging independent tayo. Grabe yun. Lahat kayo dito that time, siguro baka may trabaho lang nun, very konti. Si Joyce lang may trabaho. Tama ba, Joyce? Ang tanda mo yun? Bata pa si Joyce at saka si Atan. Okay? Sila yung mga first ata na may trabaho. Karamihan sa inyo dito yung mga totoy nene pa rin. Pero galing, di ba? Kung paano kumilos ang Panginoon. Wala bang palakpak dyan? Remember, kung ano yung nililid sa'yo ng Panginoon, when you say lead, yung convictions. Alam niyo mga kapatid, tingin sa akin ha, alam niyo ba bakit na-sacrifice ni Abraham sa Isaac? Walaan niyo. Kasi ang ginawa ni Abraham, nag-fix lang siya yung focus niya sa Panginoon, sa will niya, at sa plano niya. Maybe nakita ni Abraham, 3 days, tukot niya, 3 days walk mula doon sa lugar ni Abraham papuntang Mount Moriah, binigyan pa ng 3 araw para mag-isip si Abraham baka mag-back out. Nakuha nyo? Maybe. Now, church, maybe. Habang naglalakad si Abraham, maybe. Nung sinabi sa kanyang Panginoon na isacrifice na si Isaac, maybe, na-realize niya, oo nga, baka yung Diyos ko na, si Isaac, hindi na yung Diyos mismo. Maybe, buhay ko ay umiikot na kay Isaac. Maybe, dahil nga si Isaac lang yung nag-iisa kong anak at magiging, pag nawala ito, hindi na matutupad yung magiging father of all nations ko. Maybe, God is telling you, alam mo kapatid, alam mo, magtiwala ka naman. Number 1 mong ipagkatiwala, pera mo. Yes or no? Yes or no? Una mong ibigay, pera mo sa Panginoon. Yan ang pinaka mahirap ibigay. Kasi yung time, yung energy mo, yung gift mo, madali ibigay yan eh. Pero yung pera, pag-isipan mong mabuti. Pangalawa, pakibasa, God miraculously multiply what is given. Now, church, tanong ko lang sa inyo, alam tanda yung widow? Question is, when did God multiply the widow's oil? Walaan nyo. Sa inyong notes, sa inyong screen, when she started pouring it. Nung nakita ng widow, sabi ni Elisha, anong meron ka? Bakit ka dyan nagmumukmok? Pag ikaw may utang, na kapatid, dahil sa lifestyle mo, okay, maybe, now tingin sa akin na-provide ang Panginoon yung need mo, pero baka ginastos mo sa wants mo. Ngayon, lubog tayo sa utang. Ang dami mong utang. Meron akong mga kapatid na kilala, actually true story, lumapit sa amin, at ibinigay yung Ate Joyce nyo at Kuya Atan nyo. Now, mga kapatid, kung gusto nyo matuto sa finances, kung paano mag-budget, lapitan nyo sa Kuya Atan at saka si Ate Joyce nyo, okay? Magaling silang magbigay ng mga budget, advice, okay? Para makita niyo yung buong story. And then sabi namin dun sa couples na yan, Pastor John, ang dami naming utang. Alam mo, ang unang niyang solusyon, mangungutang siya sa amin.
Sabi ko, kapatid, pag pinautang kita para pambayad sa utang mo, hindi kami nakakatulong sa'yo. Marami sa atin, gagawa ng solusyon, problema, kapalit problema din. Tama? Alam mo, sabi namin sa kanya, anong meron kayo na pwede nyong ibenta para pambayad nyo sa utang nyo? At ngayon kapatid, nakita na, ito pala, meron kami. And then church, tingin sa akin, hindi mamumultiply ng Panginoon kung anong meron ka kung hindi mo subukang ibigay. Pangalawa, when did God multiply the loaves and fishes when the boy gave his lunch? Alam mo yung feeding of the 5,000? Diba? Ang dami nun. 5,000 men. Now look at me. Men ang binilang. Hindi kasama yung mga bata at mga asawa o mga babae. Men lang binilang, maybe around roughly 10,000 to 15,000 people that time. Okay? And sabi ng disciple, Lord, paano tayo kukuha ng pagkain? Kumbaga sa panahon natin ngayon, PJ, walang 50%. Walang itigos. Saan natin papakainin itong mga to? Sabi ng Jesus Christ, anong meron tayo? Meron pong bata dito na merong isda at tinapay lang. Yun lang yun. Sige, ibigay mo yun sa akin. Alam mo ba ginawa ng Panginoon? Pinag-pray niya at lahat ng tao ay busog at meron pang pang-Sharon. Uwi. Grabe kapatid, kung anong meron ka, hindi yan dadami, okay? Hindi yan i-multiply ko hanggang sa'yo lang yan. Huwag ka maging hoard, huwag ka mag-hoard. Ibigay natin sa pagkatiwala natin sa Kanya yung mga bagay na binibless tayo. And then also, sabi doon, when did Abraham become the father of all of many nations? When he offered his only son. That's why, if you read in 2 Corinthians 9, verse 10, the generous God, now church, pakibasa sabay-sabay, the generous God who supplies abundant seed for the farmer, which becomes bread for our meals, is even more extravagant toward you. First, He supplies every need plus more. Then He multiplies the seeds as you sow it. Hindi galing sa inyo, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa Panginoon. Miraculous provision. Kapatid, huwag ka matakot. Pag tinawag ka at may sinabi sa Panginoon, ibigay mo. Yes or no? Yes or no? Anumang talents, gift, time na meron ka. Kapatid, now tingin sa akin. Huwag kang consumer. Alam mo yung consumer? Kuha ng kuha. Alam mo, nakakalungkot isipin, ang dami mga Kristiyano, swapang, matakaw. Tingin sa akin ha, ang gagaling lang ng mga yan kapag may kailangan. Yes? May kilala ba yung ganyan? Naaalala ka kapag may kailangan? Meron? Wala? Di ba? Hindi ko naman sabi sa City Light yun. Pero alam nyo, church, tingin sa akin, pinagmamayabang ko talaga, yabang ko, pride. Okay? Pinagmamayabang ko, pinagmamalaki ko sa City Light, wala na akong naririnig na PJ or sino man, libre naman dyan. Alam mo lagi sinasabi, ano ang gusto mo? Di ba? Kasi, sabi kina Kuya Troy, tama ba Troy? Mga tropa natin, nabanggit ko na, okay? Mga barkada namin, mga kaibigan namin noon, hanggang ngayon, nila Ate Crismo, tandaan niya sa Ate Crismo, pero kasabayan namin yan, alam mo yun? Walang ibang, tuwing nagkakasama kami, alam mo yung bang asa, okay? Laging paasa, okay? Sabi doon, remember, what you keep is all you have, but what you give, God multiplies. Number 3 and last, you might be a part of God miraculous, hirap mo sa R, miraculous provisions. Church, now, tingin sa akin.
Gusto ko tong verse na to, if 2 Corinthians 9:11, sabi doon, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasions, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Kapatid, tingin sa akin, pwede tayong bumalik sa tithes and offering or sa mga binibigay natin. Look at me. Tingin sa akin. Please look at me. Alam niyo ba bakit kailangan ng Diyos yung 10% mo? O yung pera mo? Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya mag-grow yung faith mo sa Kanya. Dahil gusto ng Panginoon, now look at me. Tingin sa akin. Tingin sa akin, please. Gusto ng Panginoon, maging part kayo, maging channel of blessings kayo sa iba. Okay? Is God good? All the time, God is good. Sabi doon, basahin natin kunti sabay-sabay, you will be enriched in every way so that you can, on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Now, church, nakakatuwa, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang City Light noon ay nasa Pespa, okay? Sa may Sembo. Yung iba, bago dito, naabutan nyo ang City Light, ganito na, meron ng 2 aircon, tama, malamig na, maganda na yung instrumento, pero that time, lahat po pangit. Kahit yung drummer noon, pangit. Sige, joke lang. Si Kuya Troy nyo. Okay. Ugali. Ngayon, maganda na ugali niya, okay? Pero yun, every Sunday, kung magbabalik tanaw lang ako, every Sunday, meron lang tayong 2 hours para bayaran yung lugar sa barangay. Babayad, tama ba ako? 4 hours, tama? 4 hours. Pag sumobra, patay aircon. Tama? Pinapatayin tayo ng aircon. Tapos, tuwing service, makikita mo yung mga, Pastor Biboy, yung iba dito, okay? Yung iba kinuha na ng, umalis na, okay? Tuwing magsisimula ang service, lahat sila may pawis na. Okay? Why? Because every service nagkakabit ng gamit. Alam mo, lahat busy, may mga tarp, minsan tabingi. Alam mo yon, may mga, lahat, pati upuan, nagkakabit. And then after ng church, lahat naman, labas. Magbababa hanggang ground floor. At yung gamit natin nakatambak lang doon sa baba. Grabe ito yung pinagdaan ng City Light. At yung City Light before, doon pa sa 5th floor, tama ba? 4th floor? Tama. 3rd floor, saan yun? Hindi, yung sa may Pateros. Villa Monica. Sino nakasama ng mga yon? Yan, medyo may mga edad na. Yung mga pioneer dito, okay? Kung saan pa kinagat si Zavi ng aso, okay? Hanggang sa lumipat tayo dito. Big faith, step of faith. Tama? Ito ay gym. Gusto lang kasi lang intindihin nyo itong topic na to. Itong verse na to. You will be enriched in every way. So that. Now, church, now look at me. God blesses you. Pinagyaman ka ng Panginoon. May trabaho ka. Sabi doon, so that you can be generous on every occasions. Ito po ay pangit. Kung naabutan nyo ang unang City Light, yung semento na to ay masyadong basta madugyot. Kahit anong pintura, dugyot pa rin. Nagkakrak, walang aircon, lahat dyan, kung mapapansin nyo yung wall natin, punong-puno ng electric fan. Okay? Hanggang sa yung ayaw nyo dati puno, ayaw nyo pa magdidikit-dikit kasi pag dumikit, alam mo yung, kita mo yung lagkit ng mga pawis. Habang tumutugtog, hindi mo alam kung pawis ba yan or, alam mo yun, kadiri. Kadiri, madilim. And then later on, gabi, because bawat isa, bawat, part ng taga-City Light, part ng isang pamilya ng Panginoon, unti-unti tayong, umaayos. Nagkaroon ng aircon, nagkaroon ng tiles because ginagamit ng ibang Panginoon, ng Diyos, yung ibang tao to bless us. God also
Gusto kang gamitin ng Panginoon para maging blessing sa iba. Para hindi lang mag-hoard, kundi maging channel of blessings. Alam niyo ba, naging team natin noon is blessed to blessed. Grabe na ng camera, ng mga gamit na alam mo magkano mahal. Meron kaibigan, pastor, sabi John, paano kayo tumutugtog walang amp? Siyempre, upgraded. Yabang Pero gabi ko, di ko rin alam. Magkaroon tayong TV, nagkaroon tayo ng mga laptop, PCs, lahat. Because, now church, listen to me, tingin sa akin ha. Binless ka ng Panginoon para maging blessing sa iba. Nandito ka, hindi para mag-hoard, para lang umupo dyan. Nandito ka para maging kagamit-gamit niya sa ministry na kung saan ikaw ay nilagay. Ang ministry mo, school mo, trabaho mo, at itong City Light mismo. Kapatid, huwag kang mag-enjoy. Sorry, ito yung mindset ko. Gusto ko maging kasama, maging bilong, maging part kung saan lumalago ang isang gawain, ang isang simbahan. Hindi ako pwedeng umupo na, okay, pwede to. Hanap tayo. Gusto maging part. Kasi nga, binless ka na, Lord. Sabi ko, ang prayer ko no, Lord, bless me. Extend my territory, Panginoon, upang maging blessing ako sa iba. Extend my territory, Panginoon, para kung saan mo ako nilagay, alam mo, maging gagamit-gamit nyo. Hindi ako maging mukhang kawawa. Alam mo, nakakatuwa, kapatid. God bless us business like yung life coach, yung kids journey, at yung mga event na meron kami. Alam mo, gusto ko maging blessed, alam mo yun, maging part dito. Ayoko yung maging, yun, hingi na lang hingi. Alam mo yun, nakakatuwa, si Sheena ngayon, sama si Sheena, nandito ba? Okay, baka nakaprosesyon pa doon. Sama si Sheena. Hindi na pala. Okay, tapos na. Okay. Alam mo, one time, nag-meeting kami ng team, ng round table. Gusto ko lang sana extend nyo. Okay? Sabi ko, last year, grabe yung pasok ng tithes natin. Grabe din yung nagagawa. At sabi nila ngayon, PJ, ito na yung tithes natin. Medyo fluctuating. Sabi ko, okay lang yan. Alam ko, kikilos ang Panginoon. Meron tayong mga dapat gawin sa bawat ministries, church. Yung tithes niyo, sasabihin ko sa inyo, wala napupunta sa amin, wala napupunta sa bulsa ng bawat isa. Okay, thankful kami, binigyan niyo kami ng insurance, living ba yun? MaxiCare, okay? Sabi ko, willing akong i-give up yan para lang ma-extend lalo itong isang ministry. Church, makinig, nakakatuwa. Gusto ko lang sabihin sa hindi, itong way na to, gusto ko ipakita itong picture na to, nakakatuwa. Because you give, may mga tao ngayon nandito. Amen? Alam mo, pag nagiging emotional ako, kasi nakita ko, nga no, Lord, yung mga pinaghirapan noon ay hindi napupunta sa wala. Nandito ngayon si Benji, si Veronica, okay? Si Matt, kapatid nila Archie, yung dalawa, na-baptize na. At mayroon pa tayong mga youth na nana-invite at mayroon pang mga PCT. Now, church, tingin sa akin, medyo, alam pag 46 ka na pala, nagiging sensitive ka, no? Kasi hindi kayang bilangin kung magkano ang ginastos mo pag may nakita kang isang kaluluwang nagbago at nakakilala sa Panginoon. Sabi sa langit, di ba? Isang kaluluwa lang, merong rejoicing. Kapatid, because you give, may mga soul nakakilala sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa. Maging part ka sa miracle, provisions, or blessings. The reason why you give. Napapansin niyo ba ang City Light? Wala na tayong offering bag. Tama? Tingin mo? Pag ikaw umiyak, meron kang tissue. God will provide. Sabi nila, John, tuloy ito yung mga kausap ng mga pastor na kaibigan ko. John, parang
nung one time may dumadalo kasi dito. Yung offering bag nyo ba yan, yung box na yan, nilalagay nyo sa harap. Sabi ko, hindi ako. Ko ilalagay yan. Ano, parisahan? Nasa ano lang kami, nasa account or digital, high-tech na kasi kami. Sabi ko, yung church ko, ganun pa rin, poor. Yabang ano. Sabi ko, alam mo, the way how you teach people, kung paano ka magturo, ipakita mo. You have to show them. Mag-set ka ng example sa mga kasama mo, sa team mo, at sa mga kapwa mo, Kristiyano. Is God good? Nakakatawa to, no? Biro mo, itong mga batang yan, mga batang hamog naman yan dati. Di ba? Pero dahil sa inyo, church, yung binibigay ninyo, hindi lang pambayad ng renta, hindi lang pambayad ng mga aircon natin, kundi alam nyo, dapat nga magdiwang ang City Light sa ating anniversary because may mga tao tayong na-win at na-disciple this year. Amen ba yun? Amen ba yun? Wala bang palakpak dun sa mga tao nag-provide, sa mga tao nagbigay, sa mga tao nag-sacrifice, at pwede mo bang tapikin yung katabi mo, sabi mo lang, brother, sister, patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. Huwag kang matakot. Okay? Huwag mong tingnan yung wala ka, tingnan mo kung anong meron sa buhay mo na walang iba, kundi ang Diyos o si Jesus Christ na nagbibigay sa'yo ng lahat ng pangangailangan mo. Amen ba yun? Si AJ kayo, walang trabaho, naghahanap ko, hintay ka lang. Huwag kang magmadali, just be calm. Okay? Be calm. Enjoy mo yung ano meron ka ngayon, just enjoy it. Na kapatid, ulitin ko lang hindi i-multiply ng Panginoon o hindi mo kayang ibigay at ipagkatiwala sa Kanya. Ito yung sinasabi ng fear. Wala dyan sa notes niyo. Please write it down o picturean nyo. Every time na merong sinasabi sa iyo Panginoon, di ba mayroong kagad takot, fear? Ito yung sinasabi ng fear. Fear asks, what if I run out? Sinasabi ng faith. Faith versus fear. Faith asks, what do I have to give? Sabi ng fear, I don't have enough. Sabi ng faith, my God is more than enough. Fear says, I can't afford to tithe. Faith says, 90% with God's blessing goes further than 100% without. My question to you today, how God can use you as a miracle provisions for someone else? Kapatid, may lumapit sa akin nakaraan. Sabi niya, PJ, yung nag-commit kami, nung nag-pledge kami one time, sabi niya, grabe yung balik sa amin, 10 times, 10 times. So church, hindi ko naman sinabi pag nagbigay ka, paglabas mo may BMW na kailangan ng kotse. Hindi ganun. Or kaya mga bagay na gusto mo mabot. The reason why you give, because that's part of your worship. Part yan ng worship mo. The reason why you give, because you know, para kanina mo to binibigay. Para sa Panginoon. The reason why you give, is para ma-motivate or malalo pang magkaroon ng ma-mold palalo ang faith mo at ang character mo. Kapatid, makinig ka sa akin. Maybe the reason why you worry too much o yung worried mo, grabe na nagko-control na sa isipan mo, stress ka na, anxious ka na, is because hindi mo pa naibibigay ang para sa Panginoon. Dapat mo yan isurrender. Now, church, look at me. Mahirap pa mag-surrender. Mahirap pa mag-surrender sa Panginoon. Of course, mahirap. Hindi madali. That's why every day, dapat natin lahat isurrender sa Kanya. Alam nyo, tingin sa akin. Bago tayo magtapos, please look at me. And isipin nyo mabuti. Grabe yung
yung way, yung mercy, yung grace ng Diyos sa'yo o sa atin. Grabe yung provision ng Panginoon sa atin. Grabe yung blessings. Yes? Hindi para bang sinasabi mo, Lord, hindi ako worthy. Hindi ako parang karapat-dapat sa binibigay nyo, pero binigay nyo pa rin. Amo kapatid, tingin sa akin, sana mag-response naman tayo ng tama sa Kanya. Na sana, sabi mo, Lord, hindi ko kayang bayaran o ibalik or anuman ang binigay nyo sa akin, isa lang ang pwede kong gawin. Itong buhay na to, gamitin nyo para sa will ninyo, para sa plan ninyo, gamitin nyo para po sa glory ng pangalan nyo. Ito lang yung buhay na to ang pwede natin i-offer sa Panginoon bilang living testimony sa mga taong nasa paligid natin. Now, church, blessed to bless. Let's pray. Father God in heaven,